Mamimigay pala ulit tayo ngayon ng pagkain dito sa Pakistan. Ang ipamimigay nga namin ngayon ay chicken korma at saka naan. Ruti sana ang balak naming i-partner sa ulam. Kaya nga lang kasi ang ruti madaling tumigas. Ito kasing naan na tinapay na ito, kahit na maghapon magdamag ito, hindi ito tumitigas agad. जो बच्चा चलो साइड पे साइड बच्चे हट जाओ पहले बच्चे आ जाओ हट जाओ चले जाओ बच्चे चले जाओ यहाँ जाओ जाओ Minsan pala maririnig niyo yung mga bata, tinatawag yung bayo ko ng chachu, chacha, tito yon sa Tagalog sa atin. Pag naman bay ay brother, ganun. Sobrang init na nga dito sa Pakistan. Kaya dito kami pumuwesto sa ilalim ng puno eh. Yung ibang mga bata nga ay basa. Mukhang naliligo sila hindi ko alam kung saan sila naliligo. Diyan ba sa bahay nila? Wala namang poso dyan. Baka nagsipag-igib. O baka naman dun sa poso naliligo. Baka nagtakbuhan lang nung makita kami. Ang sarap-sarap po ng pagkakaluto ng chicken korma na yan na pinamimigay namin. Ay sa isip-isip ko nga sa susunod na mamigay ulit kami ay ganyan na lang uli kasi ang sarap. Pati ako yan natutuwa. Alam niyo na, katakawan. Dahil puro lalaki na nga lang yung binibigyan ng bayaw ko dyan, ay nilayasan ko sila. Nagpunta ako dito sa mga bahay-bahay nila. Nakita ko nga ito, nagluluto siya. Kaya ayan, tinignan ko kung ano niluluto niya. Ano pala niluluto niya? Balong-balunan. Ayan, na puro mga masala. Ay, excuse me po. Ang panggato nga niya dyan ay itong mga maliliit na kahoy, tas merong isang malaki. Pero yung isang nagluluto, ang panggatong niya ay tain ng kalabaw na pinatuyo. Ito, hindi ko alam kung siya nangunguha ng kahoy. Siguro doon sa gilid ng kalsada, meron kasi doon parang mga puno ng sampalok. Ganon itsura ng dahon, pero hindi naman siya sampalok. Iba naman kasi yung itsura ng kahoy na binibili dito kaya hindi tsak binibili yan. Tignan nyo pala yung papag nila. Ganyan kadalasan na papag dito sa Pakistan lalo na sa mga village. Lalo na yung matatanda, mahilig sa ganitong papag. Nung una akong umuupo dito, nung unang dating ko sa Pakistan, ay natatakot ako. Kasi mataba ako. Pag uupo ko parang lumulubog ako. Tapos parang mahihirapan ako kasi nga lumulubog ka. Pero sila sanay na sanay. Sanay na sanay sila dyan. Ito naman pala sinasabi ko sa inyo na nagluluto siya. Ayan, tain ng kalabaw ang kanyang panggatong. Tuyo yan. Ayan at dinampot ko nga. Inilagay ko dun sa apoy. Wala naman siya amoy. Nung aking hawakan, walang amoy. Pati yung umuusok na yan. Wala man ako na amoy. Kaya sa nagsasabi na ang baho daw niyan, paano nagagawa, ay hindi naman siya mabaho. Kadalasan dito sa village, may mga ganyan pa rin na gumagawa. Ayan, ganito pala itsura ng pinamimigay namin na naan. Ayan yung naan, tinapay, yung hawak-hawak ng bata na yan. Tapos, ayan yung ulam. 2 piraso lang ang pinamimigay namin. Tingnan nyo, halos hindi pa nababawasan yung manok. Kasi nga, kung kumain nga sila, sabaw-sabaw lang. Tingnan nyo yung bata. Ayan lang. Ganyan lang sila kasi kumain. Sabaw-sabaw lang. Mahina sila sa karne. Malakas sila sa sarsa. Kaya ako dati, nung pinagluluto ko yung asawa ko, ako'y bisit na bisit. Bakit hindi maubos-ubos? Yung karne, yung manok, ganyan. O kaya baka. Sabi ko, kaya ayaw kitang pinagluluto. Yung parang hindi nasasarapan sa lahat ng niluluto ko. Mama, anong magagawa mo? Mahina nga ako sa karne. Sabi niya, sarsa nga ang gusto ko. Sabi niya. Sa bagay naman kasi, iyahalin tulad ko naman kasi sa akin na kaya ko umubos na 1 kilong manok. Pinapakain nga ako dito. Tikman ko daw itong niluto niya. Kaso aalis na kami. Kung sana hindi pa kami aalis, ay titikman ko naman. Kilala niyo naman ako, basta niluluto, ay wala akong takot-takot dyan. Sa tubig lang ako nag-iingat dito sa Pakistan Hindi ako basta-basta nakikiinom. Pero sa mga niluluto, basta dumaan sa apoy, kinakain ko yan. Dito na pala kami sa kabila nagpunta. Nagulat ako, ay ang dami na ho nila dito. Sobrang dami na ng tent dito. At sa mga nagtatanong kung dyan ba sila nakatira, ay oo, dyan sila nakatira. Umulan, umaraw, lumamig, uminit, magka-sunstorm, andyan sila. Dati nga, ang gusto kong ipamigay dito ay blanket. Kaya nga lang kasi ay pricey ang blanket, hindi kakayanin. Dahil sobrang dami nila, ay hindi naman pwede na 2, 3 lang bigyan mo sa kanila. Dapat, kung mamimigay ka ng blanket, dapat lahat sila. Kaya hindi kaya ng budget. Kaya ayan,
pagkain na lang. Pag winter kasi dito sa Pakistan ay sobrang lamig. Talagang as in sobrang lamig. Kaya nga pag namimigay kami dito ng pagkain pag winter pansinin niyo yung mga bata, halos lahat may sipon. Sa bagay kahit naman akong matanda nagkakasipon dahil nga ang lamig-lamig. May mga solar din pala sila. Sosyal. Yan ang pangarap ko magka-solar kami. Kaya nga lang kasi ay mahal. Pero itong solar nila, yung ganito daw kalaki ay 15,000 rupees. Mga kulang 4,000 siguro ito sa peso. Yan siguro ang pinapagana niyan, electric fan at saka ilaw. At sa mga nagtatanong pala bakit sila dito nakatira, ay sa pagkakaalam ko, pero ito hindi naman siguro lahat. Yung iba kasi, mga taga-village talaga sila. Ito kasi lugar namin ay small city. Tapos, nakatira sila sa mga baryo-baryo, ganun. Yung iba, yung asawa nila, ay dito naghahanap buhay sa city. Meron akong kilala, hindi pala ako, yung bayaw ko, yung isa, ang trabaho daw niya, gwardiya. Yung iba naman, construction. Ay, yung iba, hindi ko na alam kung saan. Tapos, yung mga asawa nila, yung mga anak, namamalimos naman dito sa city. Minsan naman, nakikita ko sila, gumagawa sila ng mga handmade na mga lagay ng prutas, ganyan. O kaya tulad nito, itong bahay ng mga manok. Ganyan yung mga ginagawa nilang nakikita ko At meron pala mga nag-aalala sa akin na wag daw ako masyadong magbigay dito kasi mapipera daw to. Ay, ewan ko. Hayaan nyo na ako na magbigay kasi kaligayahan ko at kaligayahan ng sponsor na makita yung mga bata na ngumingiti na masaya. Sinasabi nga kasi na marami silang pera, malakas kumita kasi nga namamalimos. Siguro parang yun sa Pinas, di ba? Di ba nauso yung mga badyaw na kumikita daw ng malaki? O ganun din siguro sila dito. Pero sa ngayon siguro hindi na rin sila ganun kalakas kumita. Kasi wala na masyado rin nagbibigay sa mga namamalimos. Minsan nga makikita mo, maaawa ka pa Dito pa naman sa Pakistan, minsan iba silang bumawal na mga bata na namamalimos. Kesyo itulak nila yan, sigawan ng malakas, o batukan. Maaawa ka talaga. Pero minsan mainis ka rin. Ay kasi nga, sobrang kukulit din kasi na ng mamalimos. Kahit bigyan mo na, ay bumabalik pa, nangihingi pa uli. Sabi ko, di ba ikaw yung binigyan ko na, kako? Ay bigyan pa daw uli, ay sana all. Kaya minsan, nabibisit nga bayaw ko kasi kinakalaw-kalampog nila yung salamin. Yung bayaw ko, kapapalinis ko lang. Sabi niya, madumi na naman. Maingat kasi sa sasakyan yun. Lalo na yung biyanan kong lalaki, ayaw nang madumi sa sasakyan. Kaya minsan, nasasabihan ako ng bayaw ko na wag na daw ako namimigay. Kasi nga, kahit bigyan mo kasi hindi sila umaalis. Kalampog pa rin silang nakalampog sa salamin. Tuwang-tuwa nga ako dito. Ang puputi ng lutoan nila, sana all talaga. Samantalang yung sa akin, nandun, may konting puti pa namang nakikita. At tungkol naman dito sa lupa, kung sa kanila ba ito, ay yan din, hindi ko alam. Pero mukhang hindi sa kanila yung lupang tinatayuan nila ng tent. Siguro nakikitayo lang sila dyan. Ito nga babae na ito, ay gandang-ganda ho ako dyan. Kahit na ganyan kulay niya, ang ganda-ganda Tas ang cute din na anak niya. Ayan, anak niya mga yan 4 na pala anak niya. Pero kung titingnan ko, ay mukhang bata pa siya talaga. Pero 4 na yung anak niya. Itong mga bata naman na nanghihingi na ito, siguro mga naglalaro ito dito. May mga bahayan din kasi dyan Baka taga dun sila. Tapos, ayan, nakita kami. Kaya nanghingi siguro. Marami din kasi kahit na yung mga dumadaan lang, diba? Kung nakikita nyo, ay humihinto yung mga sasakyan. Kadalasan, ayan, yung mga single o kaya mga tricycle o rickshaw kung tawagin nila dito sa Pakistan. Pagkatapos nga namin mamigay dito sa mga tent, ay ayan, pumunta na ulit kami dito sa highway at dito naman kami mamigay sa mga nagtitinda at saka sa mga naglilinis sa kalsada. Yung mga nagtitinda na yan, yung mga naglilinis sa kalsada, ay masasarap bigyan yan kasi hindi man yan mga nagrereklamo na yaan lang, bibigay mo. Hindi man. Basta sila tanggap lang ng tanggap, mga masasaya na yan. Dito madalas din kami namimigay. Dito kami nag-grocery Ayan, binibigyan namin yung gwardiya dyan at saka yung ibang nagtatrabaho. Ang sabi ko nga sa bayaw ko ay bigyan niya rin pati yung mga babae nagtatrabaho dyan. May 4 o 5 yatang babae dyan na nagtatrabaho din. Ang sabi pa nga niya sa akin ay hindi daw pwede. Sabi niya kasi nga iba daw dito sa Pakistan, hindi daw pwede basta-basta bigyan yung babae. Sabi ko pwede yan, sabi ko. Tanungin mo yung gwardiya kako kung pwedeng bigyan yung babae. Tinanong niya, oo daw, bibigyan niya. Ayan, kaya sabi ko, bigyan mo, dagdagan mo. Nakita niyo ba yung mga anak ko? Si Mariam, sa labas pa yan. Ay, galing dun sa tindahan ng mga soft drinks. Ay, mga kaibigan ng anak ko yung mga yan. Lahat na yan. Daig pa ni Mariam, yung tatakbong, vice mayor.
Lahat kinakamayan niya. May binigyan pala kaming isa dito. Tapos, ayan, tinawag nila kami, itong mga ito. Sa gilid kasi sila, mga nakagpapahinga siguro. Parang meron silang ginagawa nagko-construction siguro to. Sa mga nagtatanong pala kung magkano ang sahod dito ng construction at saka security guard, ay sa totoo lang hindi ko alam. Pero nung kami nagpagawa ng bahay, 5 years ago na yata, ang binabayad bawat tao ay 500 rupees lang. Mga 100 plus lang sa peso. Sa security guard naman ay wala akong idea kung magkano ang sahod nila. Nahihiya kasi akong tanungin kung magkano ang sahod nila. Baka akala utangan ko pa sila. Kaya hindi ko tinatanong. At saka iba nga dito sa Pakistan, hindi ka pwedeng basta-basta magtanong lalo't babae ka at lalaki yung tatanungin mo. Hindi ka pwede basta-basta makipag-usap. Baka mamaya akalain pa ay may gusto ka.